Ang linaw po rito, basahin ko lang ng konti konti lang, hindi lahat. Ito po, meron po ritong paliwanag, papeles po to na nakita natin dito sa X na pinost nitong Hansam ang pangalan. Galing po to sa Embassy of United States, Manila, Philippines. May petsang October 11, 2022. Ito po ay address kay Eric Sylvester Tulfo. Tapos meron pong address. Yan, Dear Eric Sylvester Tulfo. The Department of State has revoked U.S. passport number, etc. issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid U.S. passports issued to you, pursuant, which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulations cited in this letter may be found. Ayan, hindi na natin tutuloy lahat. Ibig sabihin, ang akusasyon po ng Embassy ng United States of America sa nagngangalang Eric Sylvester Tulfo ay tinanggalan ka ng US passport dahil ang sinabmit mong mga papeles ay is either peke o may illegal po niyan. So ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan ay peking tao to. Si Erwin Tulfo. Ngayon, kung hindi po aaksyon ng COMELEC o wala yata nagrereklamo sa kanya, no? Sagutin man lang ni Tulfo. Sabihin man lang niya. Kasi kumakalat Hindi lang po mga Duterte ang nagpapakalat niyan. Nakita ko nga po, pati mga BBM vloggers, binabanatan din si Tulfo. O, di ba? Ibig sabihin, no? Kalat na kalat po to. Erwin Tulfo. At ang sagot ni Erwin Tulfo sa lahat ng iyan ay pananahimik. Ngayon, ito po problema natin sa Pilipinas. Ayan, no? Embassy of United States, you have a right to hearing. Yeah, so may hearing yan noon, June 27. Original passport under Eric Sylvester Tulfo. Eric pala. Ayan. So, acknowledge receipt. Erwin Tulfo, Eric S. Tulfo. O, yun. Sino ba ang tunay? Ano ba? Ang daming peking pangalan, di ba? Etc. Ngayon, kamakailan lang po, meron kayong inimbestigahan. Kayong senador. Opo, yan yung sinabi natin kanina, pina-executive niya yan. Kayong mga senador at congressman, merong sikat na sikat kayong pinaimbestigahan, si Mayor Alice Go. Sabi nyo, pineke yung mga papeles ni Alice Go, pero aminado rin kayo na hindi si Alice Go yung nameke kasi bata pa siya lumaki sa farm di ba? Hindi po siya yung nagpeke ng kanyang papeles. Kung may nagpeke po ng papeles niya, kung siya man ay dating Chinese citizen, hindi nyo naman po maitanggi na dito na po siya nanirahan ng matagal. Kung may nagpeke po, yung tatay niya o kung sino man. Di ko po pinagtatanggol si Alice Go. Pero ano po yung ginawa ninyo kay Alice Go? No? Yung ginawa po ninyo, dinisqualify ninyo sa pagtakbo bilang mayor. 'Di ba? Ngayon po, eto po, hindi po tatay ni Erwin Tulfo yung nameke. Kung may nameke po ng papeles, hindi po yung tatay ni Erwin Tulfo. Yun yung pagkakaiba Sa kaso po nito ni ni Alice Go,
kung mapatunayan man na nagkaroon ng pamimeke sa mga papeles, malamang hindi si Alice Go yan. Dahil minor de edad pa siya. Malamang yung nameke niyan, yung mga magulang niya. Para maging citizen, si Alice Go. O kung sino man, umampun sa kanya, o kung ano man yung tamang tawag doon. Pero kay Erwin Tulfo po, siya mismo. No, siya mismo. Kasi nag-apply siya ng US citizen o nag-apply siya ng US passport. Ngayon, hindi po uubra na dito sa gobyerno na to, pinagsasalita ninyo yung Vice President. Gusto nyong pagsalitain sa mga confidential fund. Tanong, confidential ba to? Ito bang impormasyon na nameke si Tulfo, confidential information? Malamang hindi. Kasi involved bang national security dyan? Mapapatunayan kasi natin yung confidential fund involved yung national security. Kaya nga may mga Mary Grace Piatos eh. Naunawaan po natin yung lahat. Naunawaan din naman ng mga congressman yan eh. Kaya lang gusto lang nilang tirahin talaga eh. O ngayon, yung pananahimik mo, Erwin Tulfo, anong uring nilalang ka? Anong uri ka na magiging senador? Eh pag nagsenador po yan, parang inaalaw po natin yung dalawang uri po ng batas sa Pilipinas. Pagkakampi ka, lahat pwede mong gawin. Mameke ka ng papeles, dual citizen ka. Hindi ko nga alam kung dual citizen pa yan o hindi na. Magandang hapon naman, Ram. Hindi natin alam ang kalagayan eh. May mga passport pa ba kayo na US? Kasi napakadelikado po niyan. Paano kung naging kalaban natin ng US? At kayo ay passport holder ng US? Halimbawa lang, nagkaroon ng digmaan tayo with US. O yun po tanong ko eh. Bakit po, Comelec, bakit si Alice Go hindi siya pwedeng tumakbo? Samantalang to si Tulfo, pwede. Kasi pag sinabi niyo po yan, pagkakampi ka ng mga Marcos, kahit convicted ka, pwede ka magpakulong ng mga walang kaso. Katulad ng ginawa ni Franz Castro. Pinakulong si Laika Lopez. Walang kaso yun. Hanggang ngayon, na pag-usapan natin yung nakakulong na walang kaso. Hanggang ngayon po, nakakulong pa po si Colonel Grijaldo. Pagka makamarcos ka, pwede lahat labagin. Pwede rin hindi magpaliwanag. Manawa kayong mga vlogger na kaatake. Wala kaming pakialam. Tulfo kami. Above the law kami. Alam niyo po, tigilan na natin yung kayong mga sumasamba sa mga Tulfo, no? Yung mga sambahero sa mga Tulfo, magtapatan na tayo. 2.5 years na po si Rapi Tulfo na senador. Ano na po nagawa ni Rapi Tulfo na batas? Ano na po nagawa niya sa Senado? Yan na po ang pinaka. Yan na po si Rapi Tulfo, ang pinakasikat sa mga Tulfo. May ambisyon pa kayong gawing presidente yan. Ano na po nagawa ni Rapi Tulfo sa Senado? Bukod sa na-promote niya ng gusto yung Rapi Tulfo in Action, bukod po sa naging extension yung Senado ng Rapi Tulfo in Action, bukod sa pagsasalita ng bukod po sa pagsasabi na payag ka, anong tawag doon sa test niya? Payag ka na ano na nga yung lagi niya sinasabi? Ano na nga yung test yun? Yung para sa nagsisinungaling? Lie detector test ka? Payag ka ba? Lie detector test?
Magdadagdag pa kayo, hindi lang po isa, dalawa pa ang gusto nyo na idagdag na Senado. Eh, lalo na yung mga dalawa na yan. Magtapatan po tayo. Si Rapi Tulfo na po pinakamatalino sa kanila. Mas matindi ang mga yan. Mamamagatengan nyo sa American accent na pilit na pilit. What am I looking for is not for you. Babaha po ang English American accent sa Senado pag nanalo yan, dalawa na yan. Oh, dito po kay Erwin Tulfo. Ilang taon na bang congressman yan? May nagawa na bang batas yan? Eh, ang alam kong ginawa niyan, umalalay lang na umalalay kay Martin. Kaya masyado kayong, alam niyo po, totoo po yun. Nakakatulong po yung mga Tulfo sa mga maliitan. Wala pong pagkakaiba yan sa DCRH, Operation Tulong. Paring Ray, may nawawala po rito na passport. Sige po, manawagan na kayo. Nananawagan po ako sa mga nakakuha po ng passport. Kinabukasan, meron nang pupunta ron. Bigyan natin ng, ng premyo na 200 pesos. At saka mga delata dyan. Ano ba magkakaiba nyo ron? Sa DCRH Operation Tulong. Senado po yung balak ninyo. Nakakatulong kayo na magreklamo sa mga maliliit o hindi. Hindi ba nakakatanggap ng sweldo yan? Pasamahan mo nga. Pasamahan mo sa natin. Punta kayo. Teka, tawagan mo si Dolly. Ayan sinasabi ko sa inyo. Dapat kasi attentive kayo. Hindi yung tawagan mo na. Ano ba yung mga pangalan ng mga alalay ni Rapi Tulfo? Kawawa naman. Magpaliwanag ka, Erwin. Alam namin na malabo kang matanggal sa ma-disqualify. Pero kung hindi kayo magpapaliwanag, Odette, makikinig kasi kayo, Odette. Ano ba ginagawa nyo rin lagi kayo nagkukumpulan dyan. I-assist nyo itong mga ganun lang, nagtapang-tapangan lang. Totoo po, matatapang kayo. Pero sa paggawa po ng batas, ibang larangan po yun. Pahig ka ba? Ipapadrug test kita? Papaano kita? Lie detector test kita?